Good morning everyone, welcome ulit sa ating devotions for today. Our verse is from the book of Genesis 22:18. Through your offspring, our nations and earth are actually dressed because you are with me. Sa Tagalog version, sa pamamagitan ng iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. So, sabi ni Apostle Pablo, yung binhi na tinutukoy dito na manggagaling kay Abraham, siya yung Messiah. And sa pamamagitan ng Messiah, pag all nations will be blessed. Lahat ng bansa na nahulog sa pagkakasala at nasa ilalim na ng sumpa ay pagpapalain sa pamamagitan ng Messiah na sinugo ng Diyos na anak ni Abraham. Mapagpapala silang muli. Sabi ni Apostle Pablo, ngayon ay mga pangako na ginawa ni Abraham ay mapagpapalang muli kay Jesus at hindi sinasabi sa mga binhi, hindi daw plural, kailangan single lang daw, hindi sa mga binhi, kundi sa iisang binhi at sa iyong binhi na sa Kristo na ipaniliwanag ni Pablo na ang ating kailangan ay ang Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ay mapagpapala ang lahat ng bansa. So, ang katuroan dito sa talatang ito, God's plan is the true message of the Messiah. Lahat ng taong nahuhulog sa kanya sa pagkakasalang ito ay nasa ilalim ng sumpa. Pero ngunit may pagtutubos na lahat ng nasumpa ay ay pagpapalain sa pamamagitan ng Messiah. At hindi masyado na-reveal dito na isipin natin na bawat pahina na binabasa natin, na binubuklot natin ay merong slow yung hindi pa masyadong nare-reveal. Kasi ang bawat pahina ay merong slow, gradual unfolding of the identity of the Messiah. Ibig sabihin, pagka binubuklat ang Testament, dahan-dahan binubuklat ang katauhan ng Messiah. At ipinahayag ng Diyos na ay Messiah, sa pamamagitan niya mapagpapala ang lahat ng bansa na nahulog sa pagkakasala. So, God's plan is a true bless and kasama tayo sa pinagplanuhan ng Diyos long time ago na pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng Messiah. God's main message for all nations are repentance and salvation. So kapag pinag-usapan natin ang pagpapala ay hindi natin lagi kailangan isipin na laging material. Ang pagpapala na unang matatamasa natin sa Panginoon ay ang pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan bawal. At nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, si Jesus Christ ay kanyang unang sinabi sa inyo. Sinabi na upang kayo pagpalain, yung pagpala na ito ay hindi material. Sabi dito, upang kayo pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyo at sa inyong mga kasamaan, yun yung tayo tumalikod sa ating pagkakasala at muli tayo magsisi at tumanggap tayo ng kaligtasan mula sa Diyos. And that's the blessing. Gusto ng Diyos na iligtas ang mga bansa, pagpalain sila at sila ay tatalino.
So, kailangan makita natin yung future at ang pagtalikod naman sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat sa pamamagitan ng Messiah, magkakawala ang ating bansa. At magkakaroon tayo ng pagpapala, spiritual. So, God's extend that dati, sabi ng Hudyo, sila lang ang anak ng Abraham. Ngunit, sabi dito sa Galatians chapter 3 verse 29, at kung kayo ay na kay Kristo, kayo ay mga binhi na Abraham, tagapagmana ayon sa ama ko. Or, kung hindi, kaya tayo ay mga tagapagmana na ayon sa pangako, ikaw man ay Hudyo o Hintil, Filipino, Chinese, Taiwanese, or British, kahit sino ka pa, basta nakakapag salita ka ng Panginoon ng Diyos, ay anak ka ng Diyos. So, ang application number 1 natin dito, praise God, because the blessings of the Messiah have reached us, and there's no silence or lumalago tayo at inabot tayo ng biyaya ng pagpapala ng Diyos at walang senyales na huminto dito sa atin or hihintay natin yung pagkakasala natin na magawa natin, or there is no silence of copy. Kailangan palago na palago at someday, dahil hindi huminto ang paglaro, magiging majority yan na isa be truly blessed by being running towards God. Kung gusto natin maranasan yung pagpapala ng Diyos, ay dapat pagtalikod natin sa kasalanan at tumanggap tayo ng repent. Kailangan sa pamamagitan ng pagtalikod, pagtakas yun. Kailangan may makasalanan tayo. Let's flee from sins and run towards our God. So, yan ang tunay na pagpapala. Yung hindi tayo mamuhay sa kasalanan, kundi mabuhay tayo sa kabanalan sa presensya ng Diyos. We truly blessed by praying by self and running towards God. Let's God but ang kailangan natin ay pagpapala mula sa Jesus. Kaya kabuti ng lahat ang gagawin natin. So yung tulad ng pagpapala ng Diyos, at kailangan yung pamilya natin para matanggap din yung pagpapala ng Diyos, hikayatin natin na maranasan nila yung tunay na pagpapala ng Diyos na nagsisimula sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. So yun yung pinaka the best na gagawin natin, at ito yung eye-opener sa mga tao nagkakaroon ng sa sarili niya na may maging bukas at itindihin maigi bawat mga talatang nilalaman sa mga binabasa natin o sa mga naririnig natin. So, ito yung kailangan nating isaalang-alang na basa tayo ng salita ng Diyos. So, again, maraming salamat sa araw yun at sa panahon ng iyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless sa inyo lahat at pagpalain kayo lahat. Lagi.